Very important to know actually who was the person who originated the project itself. No? Kasi I don't think it was the former president. Di ba? Ito someone in DNR or maybe someone in DPWH. Yun talaga Nako. pong nagmamando nito pong Manila Bay Rehabilitation Program. O etong mga kadonatics, after sa kaliwat ka ng atake kay Mr. Coque Ridon, nako, mukhang nag-ibang ihip ng hangin mga kadonatics. Ha? Ngayon, hindi na daw si Tatay Digong ang may kasalanan sa Dolomite Beach. Ay nako, di ba mga kadonatics? Akala ko ba sabi niya na wala siyang pakialam sa mga atake ng mga trolls at oposisyon. Pero ngayon mga kadonatics, mukhang nag-soft and calm voice na siya ngayon. Ano kaya ang meron? Sa Cebu City mga kadonatics, sinabi talagang may 26 billion na budget doon sa flood control. Pero doon sa Davao City sila nag-imbestiga. Anong meron? Eto mga kadonatics, panoorin natin. Of course, Manny Sabudetica, who might be saying na yun pong investigation sa Dolomite Beach project, as well as dun po sa mga flood control projects. Ang hina daw ng boses. Sulog din investigahan dito sa Kamara ay sabihin nilang diversionary tactics dun po sa mas malaking issue ngayon na flood controls project scandal. Tingin ko hindi naman no. Kasi syempre, katulad ng binanggit ko, yung pong ICI is on track naman in all of the referrals that they are making. Hopefully, they will be able to do live streaming soon enough, no? And that is what we are actually waiting for. So, and like what we had stated earlier, yung pong Cebu, hindi ba, had been very concerned about the state of flood control in their area. So, tuloy naman ho yung lahat ng mga investigasyon sa flood control. So, there is no diversion. But again, to be very clear, this is not about the former president. I think very important ho that we have to focus on the DNR, DPWH officials who are actually complicit in the $389 million Dolomite project. Nako! Mukhang nag-iba yung ihip ng hangin mga kadonatics. Mukhang bumakla itong si Coque Ridon. Anong nangyari? Talagang naapektahan mga kadonatics sa kaliwat kanan na atake. Biruin mo naman mga kadonatics. Grabe yung pag-viral niya sa Facebook at sa ibang social media platforms. Tapos in-interview siya na, viral ka ngayon wala akong pakialam sa kanila. Ang akin lang basta kahit anong mangyari itong mga DDS, matatakot na sila dahil iimbestigahan na yung Dolomite Beach. Tapos ngayon sasabihin mo na hindi involved si Tatay Digong. Nako, parang iba yung pinagsasabi mo compare sa hindi ka pa inatake ng mga totoong may malasakit sa bayan. Very important to know actually who was the person who originated the project itself. No? Kasi I don't think it was the former president. Di ba? Ito someone in DNR or maybe someone in DPWH. Yun talaga Nako. pong nagmamando nito pong Manila Bay Rehabilitation Program. Ibig sabihin, he needs to answer bakit naglagay ng pondo for beautification rather than expanding yung pong mga sewage treatment plants or other similar projects that will actually improve the water quality of Manila Bay. Wala talaga nila, hindi talaga nabanggit mga kadonatics ang mga basura. Ang binabanggit ng mga opposition na against sa Dolomite Beach is improve the quality level sa Manila Bay. Yun lang talaga. Pero hindi nila nabanggit yung basura kung saan dadalhin, kung mananatili ba yung basura doon. Ibig sabihin mga kadonatics, wala silang pakialam sa basura as long as the quality level is okay. How can be the quality level okay mga kadonatics? When in fact, andun yung mga basura na, ay nako, yun talaga yung dahilan kung bakit ang coliform level napakataas doon mga kadonatics. Pugoks. Kahit sabihin natin, it's not just about the pure idea. Duterte pa rin, and now yung Kong Tonchi, pulong naman. So, Duterte, ano kung sabi natin? Both po na itong flood control and Dolomite ang target mga natin. Hindi, ang totoo for the Dolomite investigation, coincidental lang naman po. Kasi irrespective of whichever regime it is,
which irrespective of whichever government it is. If the Dolomite project was made in the Aquino administration, in the Duterte administration, in the current administration, I think people will still have an objection to it. Kasi nga, the question has always been, first, is it consistent with the Manila Bay Master Plan? And second, is it consistent with the Supreme Court continuing mandamus? So, the question of who the president is actually irrelevant. Ang daming mga problema sa bansa ngayon, mga kadunatics. Palit talaga sila doon sa kung saan nag-i-enjoy yung mga tao. People are actually very happy, mga kadunatics, na napalitan yung mga basura ng Dolomite sand. Pero itong lumag na to, na pa-epal talaga, dapat talaga, mga kadunatics, araw-arawin to pag-atake, no? On the question on whether or not the Dolomite Nagre-reklamo. project should have been greenlit in the first place. Harvard graduate pa daw siya. Wala palang lista. No, there's no targeting. I think the former president has many other more important concerns that he needs to deal with instead of worrying about the Dolomite Beach project. Sir, regarding lang po dun sa, nabanggit nyo kasi sa opening statement nyo yung sa epekto nga ng bagyo, yung Malacanang po kasi nanawagan ng simpleng pagdiriwang ng Pasko bilang pakikiisa sa mga nasalanta ng kalamidad. Do you think ganito rin kailangan i-adopt din to ng iba pang sangay ng gobyerno tulad po sa Kamara? Tingin ko gano'n naman ho dapat talaga. Dapat nga wala na mga announcements na dapat austere yung pong pagdiriwang. Kasi I think very clear naman ho yung mandato sa mga taong gobyerno, sa mga opisina ng gobyerno, na dapat simple lang ho talaga yung talaga pong pagdiriwang, no, ng mga iba't ibang mga kapistahan. So hindi ho tayo dapat, hindi lang ito dapat dahil tayo ay nakikiramay sa mga kababayan po natin, kundi I think it is clearly within the mandate na dapat simple lang po talaga yung pang mga ginagawa natin mga events sa atin pong mga opisina. Sir, yung house po ba, nagpa-plan po ba or nag-uusap-usap na kung paano po makakatulong dun sa mga biktima po ng Bagyong Tino? I think magkakaroon yan ng official response, no? So kung magagather po ba ng mga donasyon yung po mga house members, kasi ginagawa naman yan in the past eh. Even in previous governments, in previous congresses, for example, kahit doon sa panahon po ng COVID, sa lahat po ng mga kalamidad na nangyari sa iba't ibang mga lugar, meron po talagang nagaganap na ambagan yung pong mga kongresista, no? So most certainly for Cebu and other areas that had been affected, meron din pong gagawing pagtugon yung pong mga miyembro po ng Kongreso. Iba na talaga yung ihip ng hangin, mga kadunatics. Iba na yung tone ng voice niya. Kalmado na siya dito, mga kadunatics, after so many attacks. Bugok lang kasi talaga, mga kadunatics eh. Ay talagang pinipilit niya imbestigahan yung Dolomite Beach na wala namang problema. Yung pangunahing reason daw, mga kadunatics, sa Dolomite Beach is nagdudulot ng baha sa Luzon. Heck! Wala talagang silbi, mga kadunatics. Wala talagang silbi. Daming nagtotroll sa inyo sa social media. Ayan na. Ayan na. Ano yung pananaw nito, sir? Connected ba sa dahil na biglaan yung sinabi na magsisimula na yung business sa Dolomite? I think so. So, Trolls. tingin ko merong actual na kaba. Yung pong mga behind the Dolomite Beach project. No? Ibig sabihin, hindi naman po ito bago. Di ba September 2020 po ito pinag-uusapan. In fact, lahat ng mga tao rito talaga nagsulat pa nga ng mga artikulo, no, dito sa usapin po na ito. And ito ho yung unang pagkakataon na talaga pong magkakaroon ng paglilinaw kung ano ho ba talaga yung nangyari dito po sa proyekto na ito. So hopefully in the next couple of days, bago ho pumatak yung pong pagdinig mismo ng November 19. No? So magkakaroon pa ho tayo ng mga dagdag pa hong mga detalye, particularly dito po sa actual implementation nito pong Dolomite Beach Project. Or magkakasakit ka na dahil isinusumpa ka na ng taong bayan. Pero sir, how do you address it? Kasi nakikita ko, sir, parang hindi mo sila ina-address directly na debunk. Parang fighting fire with fire. Parang, In social media, Anong hindi na-address na nag-post pa nga siya doon na
ang mga trolls na nagsasabi sa kanya na bobo. Bobo ba to? Tapos may picture na document mga kadonatics na Harvard graduate. Pero nung inusisa mga kadonatics, wala pala yung pangalan niya doon sa Harvard graduate. Ewan ko, diploma lang ata yun mga kadonatics. Hambugero pa, bungok. Kasi it's a troll attack eh. Di ba? So, kumbaga, kailangan talagang sagutin sila on how they actually do it. Hindi ba? I mean, syempre, may bahagi kung na talagang official yung ating pong tugon. So, halimbawa, ngayon, very, very official po yung pagtugon. At meron din mga social media posts, for example, na official ho talaga yung pagbabanggit, no? Like the announcements and even some of the exhibits na which we will probably show in the hearing. Di ba? So, kumbaga, it's a balance of actually, communicating yung pong actual na usapin. No? So, yun po. Sir, sorry, pahabol na lang po. Next week kasi balik session na yung Kongreso. Sa Kamara po, ano po yung aasahan natin? Walang aasahan. Siyempre, marami pa hong talagang mga pending legislation sa totoo lang, na dapat pong tutukan. No? So, marami ho dyan yung mga legislation para sa dagdag pong sahod. No? Yung pong legislated wage hikes, no? Na hindi ho na ipasa noong nakaraan. Pangalawa, siyempre, yung pong pagpapababa ng buwis, no? Dun sa iba't ibang mga produkto at serbisyo. At siyempre, yung pagpapababa po ng buwis, malaking bagay ho yun para mapababa yung actual na presyo, no, ng mga produkto. For example, yung pagtatanggal ng VAT sa produktong petrolyo. No? So, I think, and sa kuryente, so these are actual interventions na meron pong actual na tulong sa tao pagka naging ganap na mga batas. No? So, I think yan po yung mga ilan. Bukod sa mga pagdinig, yung mga inquiries, tingin ko yan po yung mga legislation na inaantabayanan po. And and more importantly, yung pong ICI strengthening bill. Di ba? Yung ICI, parang People's Commission, no? Hopefully magkaroon na po ng mga pagdinig dito kasi yung pong Senado, nagkaroon na ho sila ng sarili po nilang pagdinig. So, hopefully yung Kongreso meron na ho silang sarili within the month of November. Wala namang mga silbi itong mga mababatas sa Pilipinas mga kadonatics. Gawa lang ng batas under their names. And after that, makakalimutan ng mga kadonatics. Wala namang sumusunod kasi mga useless naman talaga yung mga batas nila. Ang dapat talaga gawin nila, and which is also mga kadonatics, the advice of the experts, na dapat amyendahan yung mga very important na mga batas na hindi na-exercise until now mga kadonatics. At meron man mga kadonatics, pero may palya. Amyendahan, hindi yung gawa lang ng batas na ilang batas na ang nakabukmok dyan na wala namang silbi. Ganyan lang dapat yan sila mga kadonatics para, in their reportings mga kadonatics, sa resume nila, may nagawa silang batas na ewan ko lang kung saan. Di ba? Well, una sa lahat, nakita pa kami ng Pangulong Duterte at the height of the pandemic Noong 2021, I was asked to go to Malacanang. Di ba? So, I don't think there's anything na talaga hong paghiganti dito sa paghiganti mga kadonatics. Dapat lang kasi sindiba ka sa pesto usapin po na ito. No, ang totoo, like what we had stated earlier, hindi ito tungkol sa dating Pangulo. No? Ang gusto nating malaman, sino ho yung opisyal ng gobyerno Huwag kami bugok. na nag-propose nito pong Dolomite Beach Project na ito. At sinasabi ko nung tingin ko hindi po yung dating Pangulo ito. Para may signing ng may signing ng SUC bills into law. So, naimbitahan tayo at nagpunta tayo na. Matinding comment naman mga kadonatics para sa kokay na ito. Babasahin natin yan. At ito, post ni Attorney Harry Roque mga kadonatics ay talaga namang mapapaisip ka dito. Basahin natin. Umabot hanggang bubong ang baha sa Cebu, pero ang ICI nasa distrito ni Kong Ungab sa Davao Region. Sino nga nagsiwalat ng anomalous 2025 budget? Yes, si Kong Ungab. Si mga kadonatics, tinatarget na ngayon si Congressman Ungab. Di nyo pa gets? Gets na namin, attorney, matagal na. Well, mga kadonatics, what do you think? Matindihang comment para kay Kokiri doon mga kadonatics kasi puntahan nyo yung social media niya. Atakihin nyo siya mga kadonatics with comments. Kasi ngayon mga kadonatics, mukhang na-alarma na siya sa the amount of comments na nare-receive niya. Hate comments yan
every day. What do you think, mga Kadonatics, about this content today? Thank you so much, and please don't forget to subscribe and like this video. God bless you, mga Kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.